Guys, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking followers at sa lahat ng mga nanonood sa akin. So, pag-uusapan natin yung Pedia Leaks Part 2 nung kanina lang na dinaluhan ni na Senador Bato de la Rosa, Senador Jingo Estrada at Senador Robin Padilla. So, sa totoo lang guys, kay Senador Bato, unang-una, saludo talaga ako sa kanya. Kung sino man ang tao na nagbabasa sa kanya, baka hindi lang kasi nila naunawaan ng husto yung yung paliwanag ni Senador Bato kung gaano siya uh, kagaling mag-imbestiga. So guys, unahin natin na si Senador Bato, napansin ko kanina, pinagtiyagaan ko, siya ay patas. Yan ang totoo yan. Wala siyang kinikilingan. Hindi siya one-sided. Pag mayroong mali siya sa kanyang kasamahan, di ba sinasabi niya, pinapaliwanag niya na kaagad. Pag mayroong mali din si Morales, pinapaliwanag din niya. Pag may mali doon sa may Pedia, pinapaliwanag din niya. So, talagang fair siya. Napakaganda ng deliberation ng kanyang pagpapaliwanag kanina tungkol doon sa tungkol doon sa Pedia Leaks. Kaya guys, ako sa totoo lang, kung sa 195% maganda yung pamamalakad ni Senador Bato diyan sa investigasyon. Unang-una guys, dapat saan ka nakakita ng senador na bibihira lang pinakinggan niya yung mga nagsisilabasan na mga leaks na yan. Isipin mo, gaano lang yan, yung si Maharlika na yan, di ba? Yung vlogger na hindi naman mainstream media, vlogger. So, nung napakalat na yan, hanggang sa nabalitaan na sa buong Pilipinas, anong ginawa niya? Di ba? Nagpa-tawag agad siya ng ganito, ng mga sangkot, pinatawag niya para magsalita. Kaya ako proud na proud sa kanya. Dito naman sa kay Robin Padilla, tol, matalinghaga yung sinasabi mo. Ang masasabi ko, Senador Robin Padilla, dahil nasa Senado ka pa, sa amin kasi na mga ordinaryong Pilipino lamang, nagmamasid kami sa trabaho nyo. Yan ang totoo dyan. Nagmamasid lang kami kung ano yung mga ginagawa nyo. Ako napansin ko sa iyo, Senador Robin Padilla, sa totoo lang, maling-mali yung sinabi mo kanina. Kasi sinabi mo na kaagad parang tinatakpan mo na agad si Maricel Soriano. Dapat ang ginawa mo, Senador Robin Padilla, ito ang masasabi ko sa iyo. Kung ako ang senador, ang sasabihin ko, una ganito, dito tayo ngayon para pag-usapan yung Pedia Leaks na yan. Bilang senador, ako ay sa taong bayan, ako ay sa Pilipinas, kasi ito yung pinagsumpaan ko. Kung mayroon man at mapatunayan na katulad kong artista, ay hindi ko kakampihan. Kung mapapatunayan. Pero kung wala naman, adi mas maganda. Sa amin dito, fair lang kami. Kaya kung mayroon man na ipinatawag ngayon na kasamahan kong artista, ako po sa ngayon pa lang ay humingi na ako ng dispensa sa iyo kasi kaya napunta to dito dahil sa taong bayan rin na nag-leaks.
Kung wala yan, hindi ka naman mapapatawag. Di ba ganon? Dapat pera siya. Sabihin niya na kaganon. Hindi yung sasabihin niya na kung ano ang trabaho ninyo, igagalang nyo. Dapat, igagalang nyo rin yung trabaho namin. Sino naman hindi gumagalang sa bawat tao? Diba? Katulad mo, senador ka, ginagalang ka namin bilang isang senador. Artista, ginagalang namin yan bilang isang artista. Ang tanong, paano kung nagsalita ka ng ganun tapos mayroon ba lang totoo? Di, butata ka ngayon sa mga tao. Diba? Paano halimbawa totoo? Nagkaroon ng itong video. Kung nagkaroon lang di yung sinasabi mo kaagad. Wala na. Nasasabihin mo na hindi naman lahat na porke artista kami ay ganun na lang ang idadawit yung mga pangalan. Isip-isipin mo, Senador Robin Padilla, maraming artista na nakulong dahil sa paggamit na yan ng bawal na gamot. Yan ang tandaan mo. Kasi kung gusto mo pang manatili ng pagkasenador, huwag mong ipakita sa taong bayan na ikaw ay bias. Ipakita mo sa taong bayan na ikaw ay fair. Dapat ganon. Kahit ordinaryong tao, kahit mapa-artista, kahit sino may katungkulan sa gobyerno, ang sasabihin mo lang yan. Siguro napatawag ka dito kasi nadamay lang yung pangalan mo at ikaw na mismo ang magpatotoo sa sambayan ng Pilipino. Ikaw mismo ang makapaglilinis sa sarili mo kung ikaw ay totoo. Dapat ganun ka kasi kami dito sa senador, kung anong tama, doon kami. Ayaw namin sa mali. Diba? Dapat ganun. Sa sa akin naman, kay Senador naman Jinggoy, alam mo, may mali ka rin. Sa totoo lang yan. Kahit sinong tanungin mong tao, may mali ka rin. Kasi unang-una, doon ko napansin sa'yo yung sinasabi mo na mabuti tinanggap ka pa ng pulis, marami ka palang kaso. Diba? Meron ka palang kaso, mabuti tinanggap ka pa. Doon pa lang sa'yo, mali ka na doon. Kasi hindi lahat naman ng tao na nagkakaso may kasalanan na. Diba? Unang-una, nagkakaso siya dahil sa trabaho niya na yon, si Morales. Hindi ko sa kinakampihan na, talaga ina-analyze ko lang. Inamin naman niya na nagkakaso nga siya dahil siyempre sa pamamagitan ng trabaho niya na ganon. Pero hindi niya ipinagkakaila. Pangalawa, huwag mong sabihin kaagad na sinungaling ka. At sabihin mo na kaagad na siya yung nagpakalat ng ganong leaking, ng leakage. Dapat hindi mo hinusgahan ang isang tao na sasabihin mo na bakit buti tinanggap ka pa ng PNP na mayroon kang kaso. Ngayon, paano kung halimbawa kung ito si Morales medyo may pagka rin at hindi ka ginalang, mabuti ginagalang ka pa. Mabuti kung halimbawa kung sinabi pa sa'yo na ikaw nga, mabuti ka pa nga, nakabalik ka sa Senado samantalang ikaw may kaso ka rin. Nakulong ka pa nga samantalang si Morales hindi nakulong, ikaw nakulong ka. Di ba? Dapat, hindi mo hinusgahan. Paano kung sinabi ka, ikaw nga, Senador Jinggoy, dapat hindi ka na iluklok pag may mga kaso, dapat hindi ka na niluklok diyan sa Senado kasi nagkaroon ka rin ng kaso. Dapat titingnan mo muna yung sarili mo bago mo sasabihin doon sa iba. 'Di ba? Sa tatlo kayo na artista, mas bilib pa nga ako kay Maricel Soriano Kasi isang tanong, isang sagot, sinabi niya.
Hindi na siya nagdamay na yung ganito ganyan, dinamay pa ako ng ganito, ganito ganyan. Ano sabi niya? Pag isang tanong, isang sagot, sinagot lang niya ng gano'n. Hindi na siya nagtanong kung sino ka man o ganito ganyan. 'Di ba? Masanga pa ako kay Marcel Soriano na siya na nga yung sinabihang may connection doon kay President Bongbong Marcos. Siya pa yung matino ang pagsagot. Hindi katulad sa inyong dalawa na maling-mali. Dapat hindi ganon. Pag-aralan nyo ring maigi. Kasi kaming mga ordinaryong mamamayan, ang tinitingnan namin yung trabaho nyo. Sa sunod, pag hindi kayo nanalo, alam nyo na yan. Kasi, ang trabaho nyo, hindi nyo tinatrabaho na maayos ang trabaho nyo. Sa pagtatanong pa lang nga, unfair na kayo at hindi fair. 'Di ba? Sa akin, yun lang ang napansin ko kanina. Meron pa akong napansin sa sunod na hearing, sasabihin ko na lang din. Yung tungkol sa napansin ako tungkol doon sa drug test na aabangan kayo. Yung nagpa-drug test si Pangulong Marcos, yung 2 minutes pa lang ay nailabas na kaagad yung nailabas kaagad yung ang tawag niyan nailabas kaagad yung negative result. Yung negative result, pasensya na, kalimutan ko lang magbanggit yung negative result. Ngayon, hindi naman siya kimis yung nakapirma doon, yung sa tapos sa Nagapedia. Sino ngayon, nakalimutan ko na, basta yun lang, abangan nyo yun sa kasunod. Kasi doon ako nagtataka rin na 2 minutes pa lang nailabas na kagad yung resulta. So, ang makapagsasabi talaga yung kimis. Kaso nga lang, parang yung nakapirma based doon sa sinabi ni Morales. Pero sa akin yun, na hindi na big deal yung kasi presidente na si PBBM Kaso nga lang, dapat noon pa lang, ganun na ang nangyari. Dapat hindi ko na itinago yan. So, yun lang mga guys. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa akin. Sa sunod muli, maraming salamat sa inyo.